point ko, pagka hindi nagkasundo, sino ba ang mag-decide? Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun, rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka padadala sa, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga reaction update PH. Nagsalita ho itong si Senator Alan Peter Cayetano ukol nga sa kabalbalang kawalang hiyaan ginagawa nitong admin ni Marcos Jr. Alam naman po natin si Sen Bato hindi masyado nagpapakita diyan sa Senate hearing. Bakit nga naman ho? Yan po yung malaking katanungan. Unang-una sa lahat, ikaw ka-update, parang ikaw si Gutesa, isa kang magandang witness, maganda yung pamamalakad o maganda yung tingin sa'yo ng taong bayan. Ano ang gagawin sa'yo? Sisiraan ka, babanatan ka. Tignan nyo ho si Gutesa, binabaliktad na ho ngayon. Binabaliktad ho siya. Siyempre ho, hindi naman ho sinabing natatakot si Gutesa. Kasi, imbis na siya yung tulungan, mga ka-update, na bigyan ng protection, ngayon ho, siya pa yung pinagmamasakit o yung parang siya ba yung gumawa ng kabalbalan o siya yung nagnanakaw ng bilyon-bilyon sa ating bayan. Tulad ho yan kay Senator Bato de la Rosa. Isipin ho ninyo, yung issue ngayon nakatutok ho tayo sa flood control. Sa bilyon-trilyon yung nawawala. Sino po yung binabanatan ng admin ni Marcos? Ang PAS admin. Si Pangulong Duterte, tsaka ho yung mga kaalyado niya. Gusto ho, ayan, tulad na lamang ng sinabi ni Sen Alan, mga ka-update. Pagkakampi mo yung admin, wala. Tahimik sila. Kahit na may malalakang ginawa, tahimik ko sila. Pero pagkaalyado ni Pangulong Duterte, past administration, ano hong gagawin nila? Wala hong diretsa sa Korte Suprema. Gagawin ho nila, rerektahin ka po nila sa ICC na matindi ho kasi mga kabit na akala mo talaga napakaganda na relasyon ng ICC dito sa Pilipinas. 2019 pa lang kumalas na tayo. Kumalas ni sa Pangulong Duterte noong 2019 pa lamang. Pero anong ginawa ho nila kay Pangulong Duterte? Nilapastangan ho nila. Dinala ho nilang kusa doon kahit wala hong warrant of arrest sa ICC. Ganyan ho ang gagawin nila kay Senator Bato. Kahit wala pa hong arrest warrant, mga ka-update, pilit ho nilang ipapatapon itong si Senator Bato. Milyon-milyon Pilipino ho ang hindi papayag dyan. Kay Pangulong Duterte lang ho, galit na ho sila. O dyan pa kay Senator Bato de la Rosa. Diba? Matindi ho yung ginagawa ng Marcos administration. Pag kapwa ho nilang magnanakaw, mga kabdi, gumawa ng kabalbalan, pinapabayaan ho nila. Si Saldico, mga kabdi, napauwi na ho ba? Hindi ho. Napauwi na ho? Hindi. Si Senator Bato, ano ho bang ginawa? Nagnakaw ho ba siya, mga kabdi? Hindi ho. Kaalyado ni Pangulong Duterte yan na naglinis sa Pilipinas. Pero ano hong ginagawa nila? Ginigipit po nila ng pilitan. Ito po yung matindi mga ka-update. Usap-usapan daw po kasi itong si Marcos Jr. Mukhang magre-resign na. Dito po yan sa ulat ni Kong Kiko Barsaga. Ayan mga update, sisilipin din po natin ito. Dito kasi talaga pong kagimbal-gimbal din ito mga update. Tignan lang po natin dito. Sinabi po kasi dito mga ka-update, bago pa nga naman ito si Tambaluslus daw po kasi mga ka-update, lilipad na raw po yan. Lilipad na raw po pa ibang bansa. Yan po yung tinitignan din natin. Kaya mga update, antayin na lang po natin kung ano mangyari. Kasi nga next week, yung INC, KOJC, lahat to yung tatlo silang malalaking mga simbahan, nagtutulong-tulong, nagsasama na ho, na mapatanggal o magbago yung gobyerno ni Marcos Jr. Yun po, tingin po natin, mukhang ito yung ika-resign ni Marcos Jr. sa kanyang pwesto. At ngayon, tingin ko si Tambaluslus kasi nagsasakit-sakitan na kuya, sasabihin niya, kailangan niya pumunta sa Amerika. Tingin po natin, ganyan yung mangyari. Yun po yung ugong-ugong na, kasi malapit na 16, 17, 18. Diyan na ho nagsisimula ang kawalang hiyaan nitong Marcos administration na panigurado at panigurado magbubukas ang isipan nila at mapapahiya sa ating mga kababayan. Kaya mga update, pakinggan na lang muna natin itong pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano ukol na itong Korte Suprema natin, dapat sila ho, yung lumitis kay Senator Bato, hindi yung ICC. Na porket nga naman
dinala nyo si Pangulong Duterte sa ICC, ganun na lamang din ang gagawin kay Senator Bato. Kaya nga dito, rekta na ho natin ito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho. Iyan. Pero alamin natin, kaso ni Senator Bato de la Rosa dapat daw munang ipaubaya sa lokal na korte. Ayon yan kay Senator Alan Cayetano. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Kay Raymond. Elaine, Mayor, wala daw dapat na ibang magdesisyon sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa kundi ang ating mga lokal na korte bilang referee o final arbiter at hindi kung ano lang ang gusto ng administrasyon. Ito ang paniniwala ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kasunod ng balitang may warrant of arrest na ito mula sa International Criminal Court. Giit ni Cayetano, dapat nabigyan ng pagkakataon ng ating lokal na korte na magdesisyon sa arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Mahalagang linawin kung applicable sa kanyang kaso ang panibagong extradition rules. Pakiusap ni Cayetano sa mga lider ng bansa ay magtiwala sa ating criminal justice system, lalo na sa ating mga korte. Mga kabit, ang mahirap po dito ang mismong Korte Suprema ho natin, bakit tila tahimik dito sa kaso ni Senator Bato? Di ba bakit noong si Pangulong Duterte, naging tahimik din ho sila? Tingin nyo ho ba mga kabit? Tanong hula nga, mga kabit. Tanong lang ho sa inyo. Hindi ho kaya sinasampal ng malaking pera ni Marcos Jr. pati ang korte? Tanong ko lang ho sa inyo. Bakit ho pag mga Duterte nananahimik din po ang mismong Supreme Court natin? Tanong ko lang ho sa inyo mga kabit. Ano hong maisasagot nyo? I-comment nyo ho yan sa ating comment section para pag-usapan din naman ho natin kung ano nga ba ang kagimbal-gimbal na nasa likod nitong Supreme Court. Diba? Pakinggan natin si Senador Cayetano. Ang point ko, pagka hindi nagkasundo, sino ba ang magde-decide? Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun, rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Sabi naman ni Senate President Vicente Tito Soto III, pinapaaral na niya sa legal team ng Senado ang kaso ni Senator Bato de la Rosa. At dahil partikular na gustong malinawan ni Soto ay kung tungkol sa question ng extradition dahil kakaiba ito sa naging kaso dati ni na dating Senador Antonio Trillanes at Leila de Lima ng kanilang kaso ay nasa lokal na korte at hindi mula sa international court. Narito naman si Senate President Tito Soto. Pinaano ko lang, nagpahingi lang ako, wala pa ako, hindi ko pa natatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time, during the time of Senator De Lima, Senator Trillanes. Yun lang yung mga nabanggit ko, ng mga positioning namin. Itong ngayon, hinihingi ko sa legal. Pero sila sinasabing extradition or something like that. Hinihingi ko lang, wala pa. Hindi ba sinasabit sa akin? Brad, Si Senate President Tito Soto, Mayor. ayan, pwede bang kaya bang i-custody ng Senado si Senator Bato kung may arrest warrant? Pwede naman daw pero yun nga yung problema, Mayor, parang sila mismo dito ay kahit si Senator Alan sabi niya huwag na sanang umabot sa ganon. Mas mabuting hayaan na lamang si Senator Bato na nasa labas at kung sakaling may warrant siya ay bigyan ng pagkakataon na kumuha ng o kumbaga yung mag-file ng kanyang petition sa korte at hintayin yung desisyon ng korte kasi nakikita ni Senator Alan na kumbaga ang binabanggit naman niya ay matinding bangayan lang ang idudulot niya kung mag-stay siya sa Senado at eventually magkakabotohan naman yan sabi niya siguro ang binabanggit dahil nga doon nangyari sa mga nakalipas na pagkakataon sila ay magkakabangayan at hindi makatutulong. So mas mabuting kung totoo na may warrant of arrest at mag-file ng petition sa korte ay hintayin yung magiging hatol ng korte, Mayor. Ayan, okay, balik na kay Senator Ping. So, sino ang very important witness sa darating na Biyernes sa Senate Blue Ribbon Committee, Raymond?
Walang binabanggit pa, Mayor, dahil sabi niya, kahapon, doon sa ambush interview namin dito, sabi niya, pagbigyan nyo na. 2 araw lang, di malalaman naman ninyo sa Biyernes, sabi niya. Kung sino itong very important witness, dahil doon sa binanggit niya kasi, maliban doon sa very important witness, Mga ka-update, yan pong sinasabi ni Ping Escalera na very important witness. Panigurado at panigurado, paninira na naman po yan dito kay Gutesa. Paninira lang po yan na sasabihin, hindi naman totoo yan. Kasi, etong si Senator Marcoleta, mga kabit, nung nag-iimbestiga dyan bilang chair, diretsa ho, konektado na ho nung pagkukwento ni netong si Gutesa, si Tambaluslos na pangalanan, si Saldico na pangalanan, diyan ho papunta sa may Malacanang, Aguado. Alam na ho Pero anong ginawa? Nagkarambol-rambol ho, bigla ho siyang papalitan. Ganyan din ho itong nangyari kay Senate President, di ba? Tapos noong umugong itong litrato ni Ping Escalera, nakasama yung mga diskaya mga update, bigla ho siya nag-resign dyan sa Blue Ribbon. O ngayon ho bumabalik, ano ho ibig sabihin yan? Tanong ko lang sa inyo mga kabdit, anong ibig sabihin ho yan? Ibig sabihin mga kabdit, nakagawa na ho sila ng panibagong script. Yan po yung malaking katotohanan dyan. Di ba? ay kung binibilang namin mga 19 na congressmen yung padadalhan nila ng imbitasyon at kasama na sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Saldico at si Congressman Eric Yap ng lalawigan ng Benguet at yung 17 na pinangalanan pa ng mga mag-asawang Curly at Sara Diskaya doon sa kanilang testimonya. Si Sergeant Gutesa, nasaan na siya? Ayun ang hindi pa namin natanong, pero doon sa huli wala hindi pa nila nahahanap at malalaman natin sa Friday, Mayor, kung siya ay makakaharap dahil sabi nga ni Senator Ping, padadaanin niya kay Senator Marcoleta yung imbitasyon at kay dating Congressman Mike Defensor. Dahil sila naman ang umaako na sa kanila lumapit yung si Sergeant Gutesa. Sabi yata ni Congressman Mike Defensor, dadalhin din si Sergeant Gutesa sa Luneta. Kawawa naman. Mahirap yun. Baka magalit yung mga kamag-anak ni Rizal. Ganun ba? Baka bumangon si Rizal. Ayan. Anyway. Sige, abangan natin yan at kaabang-abang din yan kung haharap ba ang dating Speaker Martin Romualdez. Of course, Saldico, malabo pa yan dahil di alam kung nasaan siya ngayon. So si Speaker, abangan natin kung papayag ba siya o invoke ang interparliamentary courtesy. Ayan, yun ang ating kaya nga sabi nga ni Senator Ping, yung invitation naman ay hindi personal, ipadadaan lahat kay House Speaker Bogie D at siya na ang makipag-usap sa kanila kung gugustuhin nila ay na magpunta at magpaliwanag dito sa Senate Blue Ribbon Committee, Mayor. Ayan. Teka muna, wala ba sa schedule ni Senator Ping na ipatawag din yung 15 binanggit ng Pangulong Marcos na kontraktor sa SONA? Tapos na ba sila? Itong maliban kila, kasi kung minsan yun din ang di ba marami din naman tayong naririnig na comment na bakit kila Diskaya lang naka-focus. Napakarami yun. Siguro titingnan natin din kung mauungkat pa muli sila dito sa Biyernes kung sakasakali. Pero sa tingin naman natin kahit na gusto nilang madaliin yung, in fairness naman kay Senator Ping, gusto niya para matapos na yung kwento ng flood control, ipupursige na niya kaya ipinipilit na niya na matuloy talaga sa Friday at buti na lang, pumayag din naman si Senator Sherwin Gatchalian na makahiram ng isang araw yung Senate Blue Ribbon Committee dahil mamayang hapon, Mayor, sponsorship na ng 2026 National Budget sa plenary, wala na munang mga hearing na iba. After ng sponsorship na ito, pagdating sa next week, Monday to Friday, magsisimula ang budget plenary debate alas 10 ng umaga hanggang gabi at wala nang mga committee hearings. Tatapusin nila ito sa loob ng 2 linggo
sa buwan ng Nobyembre, Mayor. So, yung Blue Ribbon after ng Friday, baka medyo may sasantabi saglit, magpapatuloy na lang yan after ng plenary debate ng budget. At yun ang magkakaalaman kung mai-expand pa ba. Kasi ang pangako ni Senator Ping dati kasi hindi pa nabubuklat yung Visayas at saka Mindanao. At pati yung Bicol region na sentro ng operation ng kumpanya nila Congressman o dating Congressman Saldico. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Brad Raymond. Ayun nga mga ka-update, no? Yung pagpipilit nila dito kay Senator Bato na kahit na wala pa naman talaga hong arrest warrant ang ICC, tingin ko nga, palihim na lang ho nilang babanatan itong si Senator Bato. Kasunod nito mga update, pag-uusapan din ho natin itong ICI, napaghahalataan hong ayaw nilang tumbukin yung mga crocodile, yung mga pinakamalalaking isda. Diyan nga update, sunod na ho natin ito kasi itong Ilocos Norte dapat ho isa sa mga iniimbestigahan, pero nasaan ho sila? Wala hong baha sa Davao, pero doon ho sila nagsisiksikan. Ngayon update, sunod na ho natin ito. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng GMA News. Okay. The Independent Commission for Infrastructure is seeking immunity from criminal and civil charges in the course of investigating allegedly anomalous flood control and other government projects. ICI Executive Director Brian Hosaka said on Tuesday. Bakit naman? Tingnan natin anong dahilan? Nagsisimula pa lang kayo, wala pa kayong nagagawa, takot kayong kasuhan. Anong ibig sabihin nun? Ay nako. Hosaka made the appeal during the initial hearing of House Bill 4453, which seeks to grant the Commission additional powers before the House Committee on Government Reorganization. Ang dahilan nila. A counterpart measure, Senate Bill 1215, has been filed in the upper chamber. Sabi niya, this provision is very important considering that we are recommending an exemption from criminal and civil liability, that no criminal or civil action shall lie against the Commission or any member thereof for acts done or omitted in the discharge of his mandate under this proposed act. I don't know kung okay kayo, ako hindi. That's too much. Ano pa? Hosaka said the ICI is also pushing for a provision barring courts, except the Supreme Court, from issuing restraining orders or injunctions against the ICI. Again, sobra na ito. Ano kayo? Superman? This proposed provision is similar to the safeguards under Republic Act 8975, which prohibits lower courts from halting government infrastructure projects, he said. No court except the Supreme Court should issue any temporary restraining order, preliminary injunction, or preliminary mandatory injunction against the Commission, its members, or its secretariat with respect to any matter with the Commission's mandate, including hearings, investigation, and the filing and handling of criminal and administrative cases. Other additional powers being sought by the ICI includes, having a chairperson who is a retired, okay naman yun, including as ICI members a licensed civil engineer, licensed architect, a member of the academy with a strong background in law, a representative from a reputable NGO, and an expert on disaster risk management. Anyway, gagawing batas para mabigyan ng mas ngipin ba. Sa ngayon kasi, ang present ICI ni Marcos Jr., walang ngipin.
Wala lang, malamya. walang powers whatsoever. So, ito, may dalawa ng bill, isa sa House, isa sa Senate. Ang kinakailangan na lang gawin, ito yung panawagan ng maraming sektor, especially the businessmen. Ang Pangulo, i-certify niya as urgent para madaling maipasa. Ayaw ng Pangulo. Kaya nagtataka ako, ano ba ang gusto ng Pangulo? Gusto niya na ang kanyang ICI will remain as powerless. Kaya kung ako pa ang Pangulo at gusto kong panagutin ang mga nagnakaw, mastermind, i-certify ko yan. That will be my pet project, pet legislation, dahil napahiya ako bilang Pangulo sa korupsyon na ginawa nila. Kaya lang lumalabas, okay lang sa Pangulo. So kulang siya ng walang sense of urgency ang Pangulo para palakasin ang Independent People's Commission na ito. Anyway, pagdidebatihin pa yan, and I'm sure na yan, pagdating sa mga abogado, hindi yan makakalusot, lalo na sa Senado. Nandyan sina Senator Marcoleta, Senator Cayetano. Baka pag ipalusot nila yan na exempted sila sa immune sila sa kaso-kaso, baka i-question yan sa Supreme Court. So wala ring mangyari. Anyway, wala na akong asahan sa gobyernong ito. I don't know sa inyo. Kanina ay kahapon nata lumabas na sa bansa si ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan na sinasabi ni Senator Lacson may conflict of interest. Ni-request na ng ICI na bantayan sa paglabas. Pinalabas pa rin. Ano nga pong expect natin dyan sa admin ni Marcos Jr.? Isipin ho ninyo, noong yang si Bunuan, yan po yung nakaluklok noong nagsisimula yung mga katarantaduhan o yung pagnanakaw ho dyan sa flood control, tapos ho hinayaan ng umalis sa bansa. O, diba si Saldi ko nga ho, mga kabig, hindi na mapauwi. Tapos nagpalabas pa ho ng isa sa mga matataas na posisyon noon sa DPWH. Kaya mga kabit, wala ho tayong magagawa o wala ho tayong expect na gagawin ng gobyerno ni Marcos Jr. Hinihintay lang ho natin itong oras na lumuklok sa pwesto si BP Sara. Dahil yan po, dyan ang tunay na pagbabago. Wala ho sa admin ni Marcos Jr. Isipin nyo yung corruption ngayon, mga update. Bilyon-bilyon, trilyon ho'y nawala. Tapos yung ating mga kababayan dyan sa Cebu, ang dami ho'y nasawi. Naging tahimik ito si Marcos Jr. Kasi bibigyan niya daw ho ng 5,000 tsaka 10,000 yung mga taong nasalanta, nawalan ng bahay, nawalan ng gamit. Yan ho yung pantapat nila. Ayuda. Pero kung may pagmamahal itong gobyerno ni Marcos Jr. at may pakialam, mga may proyekto ho tayong flood control dyan, mga kabit, hindi ho mangyayari yan. Hindi ho mangyaring ganyan. Diba? Kung nagamit ho sa tama o sa maayos na proyekto, yung mga naging pondo ng Pilipinas, hindi ho tayo darating sa ganitong sakuna. Ngayon ho, nagiging tahimik na ho sila kasi nga, nagkakalantaran ho. Isipin nyo yung issue ho ngayon sa flood control. Anong ipipilit nila? Yung mga Duterte, yung kaalyado ni Pangulong Duterte. Pupunta ho silang Davao, doon sila mag-iimbestiga. Tapos hindi lang yan mga kadik. Pati ho sila Senator Bato, sila Senator Marcoleta, yan ho yung pag-iinitan nila. Sila Senator Bongo, sila Gutesa. Pero yung mga magnanakaw ho, wala ho, tahimik ho sila mga kadik. Ang daming in-issue o ni-request ng ICI na mga tao na bantayan. Sabi ng DOJ, hanggang binantayan lang namin, kailang hindi namin mapigilan dahil walang hold departure order, walang arrest warrant galing sa korte. So anybody sa mga inilista ng ICI, pwede palang makalabas. Kaya ano ba ang administrasyong ito? Gusto niyang mahuli o mapanagot ang mastermind o hindi? Wala na, umalis na si DPWH Bunuan, ex-secretary. Babalik pa ba yun? I don't know ha.
ito, opinion ko lang ito, hindi na yun babalik. Saldico, ganun din. Hindi na yun babalik. At to me, kasama sa script, yung pag-alis ng dalawa na yan para ligtas na ang lahat. So, anong mangyari sa ating bayan? Mariresolve ang issue na ito? Yung credibility problem ng gobyerno? Yung image natin sa international community? Lalo na sa mga foreign investors? Lalo na sa mga mamumunan? Palagay ko hindi. Kasi nga, kulang na kulang ang ginagawa ng gobyernong ito. Malamya ang kanilang aksyon. Ano lang, superficial. Kung the most concrete example na pwedeng gawin ng administrasyon para maipakita niya ang kanyang sinseridad na panagutin ang mga mastermind is pabalikin si Saldico. But as of now, wala. Ayun nga mga katita, kung may opinion, reaction, magkomento ho kayo dyan sa, dito nga sa naging pahayag ni Sen Alan mga ka-update na yung Korte Suprema ho, ang lumitis dito kay Senator Bato, hindi ho yung pipilitin na naman ho nila yung ICC na ipatapon si Senator Bato. Katulad nga ng sinabi ho niya mga ka-update, pagka-alyado ho nila, tahimik sila. Pero pagka hindi ho nila kaalyado o kasamahan diyan sa gobyerno at ni Marcos Jr., pinipilit ho nilang ginigipit o pinapatapon sa ICC. Kaya mga ka-update, dito na ho natin tatapusin ng ating reaction video.